Ayan, so for the fourth time tayo ay babalik dito sa Buruwisan Falls during the summertime. Kasi yung mga nauna nating punta dito, tag-ulan. Pero yun yung exciting part dito sa Buruwisan, pagpupunta ka ng tag-ulan. But this time, punta naman tayo ng tag-init. So yung from the parking area, pagod na kaagad kami. O ako lang. Kasi assault kaagad tayo. So after ng isang mahabang assault, meron tayong rest area. Pero dati wala pa ito. Buti na lang ang ginawa nila kasi medyo straight din na pataas yun. Yan. So medyo pahinga lang muna tayo dito. So from station number 1, medyo pagod na tayo. Dire-diretso pa rin siyang assault. And then station number 1 to station number 2, siguro mga 15 minutes. Maganda naman, nakita nyo may part na mainit, pero yung dadaanan mo halos marami namang puno, kaya medyo hindi pa masyadong mainit. So pahinga muna tayo. So we are approaching the next station, second station. So this is malapit na rin, 310 meters from the summit. Pero ito yung dadaanan natin going to the summit. Ayan. Mas exciting pag umuulan, pero exciting din pag masyado mainit. Sa mga magtatanong pala kung magkano na ang rate dito. So now this is registration is 50 pesos. And then may maganda na silang parking. And ang guide dito ay 600. Yung guide ganun pa rin, pero that's good for 5. Since kami 11, so meron kaming dalawang tour guides. Ayan, makita nyo naman ang sunod-sunod na assault dito. Ayan. So pataas na, kaya in fact meron din namang option na maghabal-habal. So ito yung mga kasama ko, medyo napapagod na sila, pero kailangan nila ng guide. Oo. Actually meron kaming dalawang guide, pero tatlo na kami. Kasi kailangan ko silang i-assist. Mga di sila sanay umakyat ng bundok, pero actually wala naman talagang station doon. Nagkaroon ng station kasi nagpapahinga sila. But we are approaching now the summit. Ayan ang mga kasama ko, pagod na sila. Masyado kami na-excite going to station number 3, pero puntahan muna namin yung summit kasi napadaan kami ng shortcut. Pero nagbago isip ko, ayoko na pumunta ng summit. Total nakapunta na ako dyan many times. Sobrang init, so pabayaan ko muna yung mga kasama ko doon. Dito muna ako sa tindahan. Ayan. So tayo ay nasaan ba ngayon? Ano ba to? Bulong Ita. Ba't Bulong Ita? Bulong Ita, yan ay punong kahoy yan dati, sir. May madami dito dating punong kahoy na itim. Ang Bulong Ita po ay punong kahoy. Oo. Nasaan na po yung mga punong kahoy na yan? Ay, wala na yung ano eh. Wala na yung punong kahoy na itim eh. Pero dito po sa sa Romelo, ilang tindahan po meron? Sa 2, 3, 4. 4. So kayo, 5, pati yung nasa Kamsay. Kayo ay pang ilan? Una? Pang 2 ako. Ano yung una? Wala kaming nadaanan. Ay sarado ngayon eh. Sarado. So yung station 2 ang una. sarado yung station number 2. Ito ay, hindi naman to station number 2. Yung station number 3, tindahan din po yun. Wala. Okay, pahingahan lang. Pahingahan lang. Ay, wala na pahingahan din dun yan. So pag narating nyo yung summit, mararating nyo itong Bulong Ita. And ito meron naman nakalagay na 100 meters away to station number 3. Pero sa lahat ng mga stations at stopover, ito yung pinaka mas marirelax ka. Kasi after summit, ito po pwede ka nang kumain. Tsaka meron silang buko, tsaka soft drinks. Pero yung mga kasama ko, nagsa-summit sila. Habang inaantay natin sila, ayan, mag-ano muna tayo, mag-Mountain Dew. Mahinga na pala. Kuya, nagsosoft. Kaya pala nawala. Kaya nagpasin eh.
And so we are entering now itong rainforest. Kaya medyo kahit patanghali na, hindi naman siya mainit. And maganda rin yung spot dun sa sky view kasi makakapag-rest ka dun. Plus, kung nauuhaw or nagugutom ka, pwede ka na rin dun mag-stay. And may mga available naman dun mga pagkain. Kaya from the sky view going to Buruwisan Falls, siguro mga nasa 20 minutes na lang. Pero yung pacing na sinasabi ko, ito yung pacing na hindi umuulan. Kaya medyo mabilis lang tayo dito. Ay, nakikita nyo naman, yung dinadaanan natin after that sky view ay Kapatagan na. Kaya yung challenge lang talaga dito ay from the parking going up to the sky view or to the summit of Mount Romelo. Pero kung titingnan, hindi naman talaga ganun kahirap dito sa Romelo. Ang pinaka-rewarding talaga dito ay yung pag napuntahan mo yung mga waterfalls. Kaya lang, sa sobrang dami ng waterfalls dito, hindi nyo naman pupuntahan lahat sa isang araw. Kasi iba-iba sila ng lugar. Kaya normally, ang napupuntahan for a day tour ay nasa 3 lang. Kaya ako, naka-4 na akong punta rito. Hindi ko pa rin nakukompleto yung mga waterfalls dito. But this time, we will complete dito sa ika-4 na visit natin sa Romelo. Ayan, so kanina sobrang init. But this time, inabot tayo ng ulan. At nagkatotoo ang gusto ko, umulan. Kaya lang, hindi tayo ready kasi summer. Nababasa ang gamit natin. So ito nakalagay, Buruwisan Campsite. So makita nyo, 210 meters to Buruwisan Falls. Ganyan sa kaliwa. 690 meters to Batya. Dito naman, and 580 meters sa Lanzones dito. Magkatabi lang sila ng Buruwisan Falls. Kaya makita nyo, kukanti lang ang tao ngayon kasi sobrang init. Ikaw ba naman pupunta ng bundok, sobrang init. Pero eto, blessing na inilan tayo dito. Kaya mukhang maganda ang flow ng water dito sa Buruwisan Falls. And alam nyo ba, ito talaga yung yung unang waterfalls na napuntahan ko. Kaya simula nun, nahilig na ako sa waterfalls. Ito yung makikita nyo sa campsite. Ayan, meron pa rin mga kubo kasi ang balita ko pinagtatanggal na yung mga kubo. Ayan, so pero magka-campsite ka, puro batuhan, di ba? Doon nakapunta na ako dito many times pero never pa akong nakapag-overnight. Puro mga day tour lang. So from Buruwisan Falls, explore na natin tong kaisa-isang waterfalls na hindi ko pa napupuntahan dito sa Romelo, and that's Sapang Labo Falls. Biglang napagod. Nagkahanap ako ng limatic. Camping? Anong tawag dyan? Hindi natin sa kaso naman bingo, no? Ayan, hindi naman alam tawag dyan. Pero ang hirap na hanapin, ha. From the Buruwisan, ang trail nyo lang talaga dito, puro mga batuhan. Meron ding isang river crossing, pero very minimal as compared to Batya Falls. Pero dito, ang paghahandaan nyo lang, mga bato. And medyo madulas dahil umulan. So, check yung suot nyo sa paa. Kasi kung hindi maganda, mahirap maglakad going to Sapang Labo. Itong Sapang Labo Falls, kaya doon tinawag na Sapang Labo kasi mabilis doon lumabo. But on the contrary, ito daw yung pinakamalinaw na waterfalls dito, kaya palitan doon natin siya ng Sapang Linaw Falls. And kung familiar kayo sa Lanzones Waterfalls, yung water niya pababa siya sa Lanzones. Kaya kung hindi masyadong maganda yung water sa Buruwisan, iba yung water naman dito sa Sapang Labo. Ito yung pupuntahan nyo pag summertime. So may mga trail na ganyan, akyat, baba, batuhan. Ayan, so ingat lang din. So nakita nyo naman sa right side natin, nadaan na lang tayo sa tabi ng river. Kaya ito, dinigyan na yung sound ng water.
pero parang di pa namin makita ang Sapang Labo. So now we are approaching the Sapang Labo waterfalls, and hindi ako nagsisising pinuntahan natin to. Wait lang, anong daan? Medyo kakaiba, pero puro batuhan lang siya. Hindi simpleng bato, yung malaking bato. Ayan, so nakita nyo naman kung malakas ang loob niya, pwede kayong umakyat hanggang sa taas ng waterfalls, pero ingat lang din kasi baka malaglag kayo. Ayan, so ito yung way going to Buruwisan Waterfalls and Lanzones Falls. So from the camping site, malapit lang naman siya. Kaya lang medyo talagang steep yung trail dito. Mga 80 degrees at least. Pero ito naman kasi naka-3 punta na ako dito, kaya walang tubig. Nako, sige, silipin pa rin natin. So from the trail, ito makikita nyo na yung waterfalls, pero hindi siya waterfalls na yung nakikita nyo sa iba kong video. Ayan, so para siyang hindi waterfalls kasi wala masyadong water, pero para makita nyo lang, so this is Buruwisan Waterfalls. So this is the condition of Buruwisan Waterfalls pag hindi masyadong matubig, and it's summer now. So makikita nyo, ito yung Buruwisan. In fact, parang wala naman talagang waterfalls. Makita nyo yung tubig, sobrang konting-konti lang, and yung water hindi siya ganun kalinaw. Ayan, so hindi siya talaga advisable na pumunta ng Mount Remelo ng summertime. Pag doon nandito, may option na pumunta ng Lanzones Waterfalls, pero hindi na ako pupunta doon kasi galing na ako doon before, and hindi naman siya ganon kagandahan. Sakto lang. So hanggang dito na lang muna, at least nakita nyo. So if you will schedule your visit sa Buruwisan, kahit maputek, that's better, kasi mas maganda yung maulan para may tubig dito sa waterfalls. Yan. So ito, pa uwi na tayo. Ayan, pabalik na tayo, and sobrang init. Ayan, kaya naka-cowboy tayo. Kaya lang mas magandang naka-cowboy tayo pag meron tayong kasamang kabayo. Ayan, so this is just an option pag nasa Mount Remelo. Pwede kang mag-rent ng first, and then kasama na yung gamit ko para madala. Wait lang, kailangan pala marunong tayong sumakay sa kabayo. Okay. Ayan. Okay, pataas. Ayan, so makakabisado rin natin to. And since 4th visit na dito sa Mount Remelo, ayan, matry naman natin to for the first time sa horse, and marami tayong first na nagawa dito, and that's visiting Sapang Labo Falls. Ayan, so dadalhin tayo ng kabayong to hanggang parking area na. Okay, ayan, so bumalik tayo dito sa Skyview Huling, ano yun, hindi ko mabasa, Respect Wildlife. This is station number 4. So saglit lang din naman ang ating horseback riding, and dito po pwedeng tumigil talaga ng matagal kasi mas maganda yung view dito. Yung nga lang may bayad. So itong nakikita nyo ngayon, ayan, that's for 20 pesos. Ayan, tingnan natin kung stable yan, and meron ding 10 pesos naman doon. So pero ang hinabol ko dito ay ang buko. Ayan, buko. Salamat.